Si Dr. Lab ay isang walang kwentang tao at walang utang na loob, kawalang hiya at kawalang modo at kawalang respeto kay Kalingap Rab. Bakit ko nasabi ang mga bagay na ito? Balikan ninyo ang video na ito. Isipin ninyo, lahat ng K-Boys na original noon, Benty Boy, Kalingap Edo at ang iba pa, hindi nila ginagawa ang ginawa nitong si Dr. Lab na makapalamuha kay Kalingap Rab. Bakit? Kung hindi ninyo napansin, ipapaliwanag ko sa inyo lahat. Pwes, kung napapatawa ka, hindi ka nakakatawa. Mas nagmumuha kang siraulo sa ginagawa mo, lintika. Ngayong araw ay isisiwalat po kung ano ang hindi ninyong lahat napansin noong umpisa pa lang sa taong ito na tinatawag niyo si Dr. Lab. Ngayon, pag-usapan natin. Sa totoo lang, dapat nung umpisa pa lang ng issue ay gumawa na ako ng reaction video patungkol sa tao na ito. Itong tao na ito, masasabi ko na wala talagang utang na loob at wala mong kaisa ng pag-iisip. Sa madaling salita, may tama sa pag-iisip. Ito yung tao na masasabi kong napakahirap maging kaibigan at nakakatakot maging kaibigan. Alam nyo kung bakit? Alam kong alam nyo ng lahat yan dahil sa mga nagdaan na issue patungkol sa dalawang tao na ito na si Dr. Lab at idamay na rin natin itong si Red Zane. Si Dr. Lab ay isang walang kwentang tao at walang utang na loob. Noong umpisa pa lang na sila ay nagsisimula, gaano kabait ang tao na nagpatuloy sa kanila sa loob ng kanyang bakuran. Pero ano ang iginanti nila sa uli? Parinira. Itong si Red Zane, kung hindi ako nagkakamali, itong kupal na ito, noong umpisa pa lang na nagsisimula ito sa Kalingap, itong tao na ito ay tumitira sa tinatawag na lighthouse. Sa madaling salita, kung nakatira ka sa lighthouse na pinagawa ni Bal Santos Matubang, ay marahil wala kang binabayaran sa bahay. At pangalawa, wala kang binabayaran sa tubig. At pangatlo, kung may pagkain dito, aminin nyo man sa hindi, nakikita ko sa mga video na damay kayo. Gaano kayo kasorte na pinatuloy kayo sa bakuran ng isang tao na hindi naman kayo lubos na kilala ni hindi kayo hiningian ng NBI, police clearance o anuman na dokumento para sa pagkakakilanlan ninyo. Pero binigyan kayo ng tiwala, tinanggap ng buo at itinuring na parang tunay na kapamilya o sabihin na lang nating isang kaibigan. Pero sa likod ng lahat ng ginawa sa inyo ng pamilya Matubang, ano ang iginanti ninyo sa uli? Ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung i-reveal ko sa inyo lahat. Balikan natin ang video ni Kalingap Rab noong panahon na siya ay nagpapacheck up sa isa sa kanyang mga tinutulungan na si Rubilin. Noong mga panahon na si Rubilin ay dumadaan pa sa check-up at ang iba pa nitong mga kasamahan na tinutulungan din ni Kalingap Rab sa Diet Camarines Norte, doon sumulpot itong si Dr. Lab. At kitang-kita ko noon kung papaano ito kawalang hiya at kawalang modo at kawalang respeto kay Kalingap Rab. Bakit ko nasabi ang mga bagay na ito? Balikan ninyo ang video na ito. Noong mga panahon na si Dr. Lab ay sumama, unang pagsama niya sa pagpapagamot ni Kalingap Rab sa kanyang mga tinutulungan, dito ninyo makikita na wala talaga itong respeto sa tao. At dito pa lang nasabi ko na darating at darating ang panahon kung gaano kakapal ang tao na ito ang pagmumuha. Ito ang sisira sa kanila pagdating ng araw. Hindi nga ako nagkamali at heto na yun. Ito na yung panahon na yun na sinasabi ko noon. Alam nyo kung bakit? Isipin ninyo, lahat ng K-Boys na original noon, Benty Boy, Kalingap Edo at ang iba pa, hindi nila ginagawa ang ginawa nitong si Dr. Lab na makapalamuha kay Kalingap Rab. Bakit? Lahat ng binablog ni Kalingap Rab na kanyang mga beneficiaries ay hindi ito binibidyohan ng kanyang mga K-Boys o sabihin rin natin ang staff ni Kalingap Rab dahil nagbibigay sila ng respeto kay Kalingap Rab. Totoo man naman dahil subject ito ni Kalingap Rab, bakit mo ito bibidyohan?
Hindi ko nga alam, sa totoo lang siguro itong si Dr. Lab ang nagpasimula ng ganitong gawain na hakapalan ng mukha, kaya ginayahan ng ibang mga bagong pasok dati sa K-Boys na dati binibigyan nila ng malaking respeto si Kalinga Probs every time na magbibidyo ito sa kanyang mga beneficiary ay walang ibang nagbibidyo. Pero sila na sabi ko kanina, ang revelation ko, balikan ninyo ang video kung saan nag-blood si Dr. Lab noong panahon na pinapagamot sila Rubilin ni Kalinga Prab, na una pang mag-upload ang taong ito sa pagbibidyo niya kala Rubilin. Noong pinapanood ko ang video nito si Dr. Lab nung pumasok itong kupal na ito noon, nasabi ko na wala itong modo. Sa mga bagay palam na ito na hindi pa siya kumikita, ay din ito nakakapal o kodarapal ang pagmumuha nito para lang sa pera. Papaano paya kapag ka nakakuha ito ng pagkakataon na kumita ng malaki, kahit kaibigan tutuklawin ito. Hindi na ako nagkamali, eto na nga yun. Alam niyo sa totoo lang itong si Dr. Lab, kapag ka dumating ang panahon na ang mga tao nakapanood sa ginawa nito sa pamilya Matubang ay matatakot ng lumapit o maging gawing kaibigan ng tao na ito. Magkakaroon na lang ito ng kaibigan kung sakaling hindi alam kung ano ang ginawa ninyo sa pamilya Matubang. Eto pa, alam niyo ba na hindi talaga totoong concern ang pinapakita ng dalawang tao na ito sa babae na si Beyonce? Dahil nga dito sa laging issue na ito, kaya sila tinanggal sa Kalingap dahil sa paninira nila sa Kalingap. Sa totoo lang, kung hindi ninyo napansin, ipapaliwanag ko sa inyo lahat. Hindi ito totoong concern ang pinag-uusapan. Hindi sila concern sa babae. Nakita lang nila na nagkakaroon ng problema si babae, dito ay lalaki, kaya pinik advantage nila na kampihan ditong si babae dahil nagbabaka sakali sila na lahat ng maraming sponsor nitong babae ay lumipat sa kanila kapag ka nagkataon na halabanin nila kung sino man at tinutukoy nitong babae. Sa totoo lang, hindi ito tungkol sa concern. Ito ay tungkol, walang iba kung hindi sa pera. Tinoklaw nila ang sarili nilang kaibigan o kung sino man yung tao na nagmalasakit sa kanila at nagpatuloy sa sariling bahuran para lang sa pera. Kung hindi ninyo napansin yan, na yon, alam niyo na, nang gigigil talaga ako. Eto namang si Redzing, isa pa ito. Pagmasdan ninyo kung papaano yan mag-live ngayon, makikita natin na malayo na sa kung ano yung nakita ninyong gawain noon ni Kuya Bal sa ginagawa ninyo ngayon. Lalong-lalo na itong si Dr. Lab kapag ka nagla-live. Pansin ninyo mabuti, tawa ng tawa. Hindi ko alam kung nagpapatawa ka ba sa ginagawa mong pagtawa. Pues kung napapatawa ka, hindi ka nakakatawa. Mas nagmumuha kang siraulo sa ginagawa mo, lintika. Sana dumating pa rin ang panahon na maisip ninyo, hindi man sa pamilya Matubang, sa mga susunod pa na magiging kaibigan ninyo, ay huwag niyo na sanang gawin pa ang mga bagay na ginawa niyo ito. Tandaan ninyo, ang pera ay pangsamantala lang. At kaya nating gumawa ng pera sa maraming paraan. Pero yan tuklawin ang sarili nating kaibigan ay malaking kahibanan. Muli sa patalasan ng pag-iisip ay sasabay ako sa inyo. Dapat matagal ko nang ginawa ito, pero dahil pinakaramdaman ko muna ang sitwasyon, kaya nailan ako gumagawa ng mga video na ito. At tandaan nyo, sa channel na ito, walang bias dito kapag kami nakita rin akong mali na ginagawa ng kahit na sino man na member ng Kalingap ay titirahin ko dito. Hindi lang ikaw, Dr. Lab. Malas mo lang dahil mali, sobrang mali ang ginawa mo. Isa pang nakakatawa sa tao na ito, makikita ninyo na talagang para may problema sa pag-iisip. Kapag ka umiyak yan sa vlog ni Kalinga Prab, makikita natin kung gaano kapilit at kung gaano kauway ang ginagawa nitong pag-iyak. Kung sa artista, ikaw yung artista na hindi marunong umakting.
Alam niyo, sa totoo lang yung tinutukoy ko kanina na pagbibigyan niya sa binablog ni Kalinga Prab. Hindi ko nga alam kung alam ni Kalinga Prab yan noong mga panahon na yun, dahil siguro nahihiya rin yung tao magsalita dito sa Dr. Love, dahil si Dr. Love ang nagdatrib sa kanya ng mga panahon na yun gamit ang mismong sasakyan ni Dr. Love papunta sa kanya mga tinutulungan, kaya siguro hindi na lang din sinisita. Pero nakita ko sa pagmumuha ni Kalinga Prab sa mga panahon na yun sa kanyang vlog na hindi siya natutuwa sa ginagawa ritong si Dr. Love. Ikaw ba naman na ang beneficiary mo ay tinututukan ng walang humpay nitong tao na ito? Na hindi mo lang magsabi pwede ba ako mag-vlog sa tao na ito dahil wala akong narinig sa video niya ng mga panahon na yun. Tiglabas ako ng video na ito dahil alam ko na hindi ako nagkamali sa iniisip ko noon. At darating ang araw na itong taong itong sira sa pamilya Matuba. Muli, maraming salamat. Sana sa munting video na ito ay may natutunan kayo sa mga sinusuportahan ninyo ng mga grupo kagaya ng Kalingap na ito. Muli, nang gigigil ako. Sa susunod, abangan nyo ba kung sino ang makikita natin nagagawa ng kabalbalan dito sa platform na ito. Ang maging ang reactionist ng Kalingap kapag kami nakita tayong baluktot ang pinagsasasabi ay pipilitin nating itawid sa channel Kometap. Muli, salamat. Nang gigigil ako.